ang Pilipinas talaga yung, tanging, bansa sa Asia na, Kristiyano. Ngayon nakakalungkot na napaka-ano natin bilang tanging Kristiyanong bansa sa Asia, ano, tayo yung tanging Kristiyanong bansa sa Asia. Pero nung panahon ni Duterte, ano, 6 years na panahon ni Duterte, grabe ano, yung ating mga Christian values parang nawala, sinira, ano. Hindi naman ganap na nawala, pero imagine ninyo sa atin, sa bawat isa sa atin, may kapamilya tayo, may kamag-anak tayo, may kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na hindi mo pa paniwalaan na ano sila, susuportahan nila yung mga ginawa ni Duterte. Ah, marami ang napaniwala ni Duterte noon sa loob ng 6 na taon. Marami nga akong mga kaibigan, mga lawyers, mga professionals, naniwala sila na tama yung pinagagawa ni Duterte. Kung ngayon, ano ba yung isang bagay na medyo nakakalungkot ano? Imaginin niyo yung ginawa ni Duterte, ang daming pinapapatay. Ako nga, ilang kaibigan ko, yung ka-batch ko nung high school pinatay, biktima ng war on drugs dito sa Naga City. At tayo, nakikita natin, nababalita sa dyaryo noon, halos gabi-gabi, laman ng mga balita sa dyaryo ang tungkol sa mga pagpatay, mga pagpatay. And yet, parang sa ating mga kababayan, sa ating mga kakilala, kaibigan, kapamilya, nakakalungkot, marami nagpapalakpakan pa, nagpapalakpakan. At, nung maraming namamatay, halos ito, yung pinag-uusapan natin ditong namamatay hindi naman 100 lang or 1,000. Hindi, eh. Kaya nga nakakalungkot na kahit ngayon, maraming nagsasabi, hindi daw nila maunawaan bakit dinala si Duterte sa ICC, ah? Samantalang puwede naman litisin dito sa ating bansa. Hindi, ang ginawa ni Duterte ay karumal-dumal na krimen sa sangkatauhan, crimes against humanity. Hindi naman 'yan isang pagpatay, hindi lang naman 'yan 100, lalong hindi lang 1,000. Pinaniniwalaang 25,000 to 35,000 ang namatay. Alam naman natin no'n, nung kasagsagan ni Duterte sa 6 na taon niya, halos gabi-gabi laman ng mga balita, namamatay sa kalookan sa isang gabi, mga 35, 50, gano'n din sa Bulacan, gano'ng bilang halos. And yet, ang ating mga kababayan parang tinanggap na 'yun tama 'yan, tama 'yang ginagawa ni ano, ng presidente. Maubos na 'yang mga adik sa ating bansa. Tama ba 'yun? Kaya ano ito, 'di ba nakakalungkot na tayo'y Kristiyanong bansa, tanging Kristiyanong bansa, and yet may panahon sa ating kasaysayan, ang tawag nga ni Ronald Llamas kagabi sa talakayan namin diyan, anong tawag dun? Collective ano ba yun? Cleansing, yun. Kailangan natin ng collective cleansing. Kasi talagang maraming nasira sa ating mga values at 'di ba bilang Kristiyano, ano ang pinakapangunahin nating binibigyan ng halaga? Buhay, life. Ang tinuturo sa atin sa katuruang Kristiyano, ah, tanging Diyos lang ang may karapatang kumuha ng buhay ng tao. Hmm, kumbaga ano 'yan, kaya nga tayo ayaw natin ng death penalty sa ating bansa, 'di ba? Ayaw natin ng death penalty. Bakit? Kasi Kristiyanong bansa tayo, Kristiyanong bansa tayo. Kaya napakalungkot na yung napakahalagang ano natin, value, yung pagpapahalaga sa buhay ng tao, biglang nawala yun, biglang nawala. Ang pumalit ay okey lang yang mga pagpatay na yan, tama lang yan, pinapatay ang mga adik na yan, salot yan sa lipunan. Imagine niyo yan imagine niyo yan mga kabunyog mga kababayan. Ako, sabihin ko sa inyo, kahit ako napakaraming beses ko ng naging topic ang tungkol sa korapsyon. Ako ba'y nag-propose na, ang dapat sa mga korap na yan patayin, dapat ibalik ang death penalty? Never. Hindi ko yan. Kasi hindi ako sang-ayon sa death penalty. Hindi ako sang-ayon kahit pa sa mga magmandarambong na yan. Medyo pasensya na pero ano yan, ang hirap na ano tayo, kaya nung nangyari nung panahon ni Duterte na pinapatay ang mga tao, ano, gabi-gabi nababalitaan natin 50 pinatay sa Pasay, 35 pinatay sa Marikina, gabi-gabi 'yan, gabi-gabi. At sabi ni Duterte sa ano niya, natutuwa siya na sana sunod-sunod ito, yung mga pagpatay na 'yan. Estupido daw ang Diyos, and yet presidente 'yan ng bansa natin.
Alam mo 'pag sinabi mong presidente ka, ikaw ang head of government at ikaw ang head of state, ah. Yung concept na 'yan ng head of state saka head of government, sa ibang bansa tulad ng Great Britain, iba ang head of state sa head of government. Sino ang head of government? Ang head of government ay ang prime minister. Ang head of state ay ang king. Sa ngayon si King Charles ano. So kapag sinabi mong head of state ka, ikaw yung simbolo ng state, ano? Ikaw yung ano, kagalang-galang, karespe-respetong nagsisimbolo ng bansa. Oh, kaya ikaw yung head of state. 'Pag sinabi mo namang head of government, ikaw ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sa pagitan ng dalawa, yung head of state saka head of government, kailangan kapag head of state ka, nirerespeto ka. Kumbaga, hindi ka dapat nai-involve sa iskandalo, hindi ka dapat nai-involve sa mga kabastusan, sa mga krimen, kasi ikaw yung head of state, ikaw yung simbol ng bansa. Sa atin, ang president, head of state, head of government. Sa totoo lang, anong nangyari? Anong nangyari? Imagine ninyo, tawagin mo ang Diyos na stupid, hindi niya yan pinagsisihan. Ikaw pa naman yung head of state. Ibig sabihin ibig sabihin ikaw ang simbolo ng lahing Pilipino or ng bansang Pilipinas. Ikaw ang simbolo. Ikaw yung kagalang-galang na kinatawan na nagre-represent ng bansa natin. Yan yun. Tingnan niyo yun, nagmumura siya, ha? Head of state, nagmumura ka, hmm? Tapos nung bumisita siya sa ibang bansa, miniting niya doon yung Filipino community, on stage hinalikan niya ang isang doon, yung overseas Filipino. Grabe ano, grabe mga kabunyik. Hindi naman ako perfectionist, hindi naman ako napaka-righteous. Sa totoo lang, hindi naman ako sang-ayon dun na parang tayo napaka-perpekto na natin na wala na tayong parang laging nakikita lang natin mali, hindi. Pero tingnan niyo naman, presidente ka ng Pilipinas, tawagin mo ang Diyos stupid God, ha? Ano yan, tapos nagmumura ka, lagi ka nalang nagmumura, binabastos mo ang kababaihan. Kumbaga ngayon, 'yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yung ating mga Christian values ano, yung ating pagiging mga Kristiyano ay parang nawala. Ang nakakalungkot, tayong mga Kristiyano paano tayo nag-react? Ang nakakalungkot marami tayong mga kababayan na Kristiyano na pinalakpakan pa si Duterte, tuwang-tuwa pa sa ginawa ni Duterte. Natutuwa sila sa ginawa ni Duterte. Hmm? Ang iba kasi natutuwa sila dahil mabuti yan, kalaban ni Duterte ang mga kriminal. Mabuti yan, kalaban ni Duterte yung mga kurap. Mabuti yan, kalaban ni Duterte yung mga oligarko. Tama lang yan, murahin niya yung mga kurap. Tama lang yan, murahin niya yung mga oligarko, yung mga gahaman na negosyante na mayayaman sa bansa natin. So tuwang-tuwa sila sa ganun. Kahit naman ako, nilalabanan ko rin ang kurap, nilalabanan ko rin itong mga gahaman na negosyante. Pero kailangan mo bang magmura, kailangan mong lalo pat presidente ka. Pwede yung tambay sa kanto magmura yon, PI. Pero presidente ka ng Pilipinas, ikaw ang head of state, 'di ba? 'Di ba mga kabunyog? Yan yung nangyari sa atin in 6 years under kay Duterte. Kaya ngayon nangangamba na namang makabalik yan. Si Sara Duterte gustong maging presidente ng Pilipinas at ang mga nakapaligid sa kanya, parehong mga tao na nakapaligid kay Digong. At ang gusto nilang ibalik yung Duterte brand of leadership. Wag naman sana. Wag naman sana mga kabayan. Grabe, ha? Kumbaga, si Duterte ang worst na naging presidente natin. Na hindi lang sa issue ng corruption, kundi grabe, yung mga pagpatay, yung mga kabastusan, nasira ang ating values nga bilang isang bayan. Ang ating pagka-Kristiyano ay parang nawala, nawala. Actually hanggang ngayon nandiyan pa, marami pa. Kaya nga ano pa tayo, nasa proseso pa tayo ng tinatawag na collective cleansing hanggang ngayon. Hindi pa naman ganap na nabubunot, hindi pa ganap na nalilinis ang pinsalang dala ni Duterte. Kaya lang hindi pa nga natin ganap na nalilinis, nandiyan na naman. Nandiyan na naman, gusto nilang makabalik. Gusto nilang ibalik ang brand ng leadership ng Duterte sa katauhan ni Sara Duterte.